So kapag may lumabas na langis dyan sa part na yan, sa may bolt na yan, ibig sabihin positive may umaakyat na langis papuntang cylinder head ninyo. So higpitan ko na lang ulit, tapos i-check natin ulit mamaya after natin maglagay ng panibagong langis. Time check natin mga pre, 4:52 ng umaga. So nandito tayo ngayon sa Shell at sa Barangka dahil bumili ako ng langis. So gagamitin natin ito mamayang tanghali. So ang bili ko dito ay 306. Ang original price niya mga pre ay 340, at kapag meron kang Shell Asia na app, meron kang 10% discount which is 34 pesos. So para makaiwas na rin kayo sa mga peke, dito na kayo mismo sa mga branch ng Shell bumili ng langis. Ayan, so kita-kits na lang mamayang tanghali at uwi muna ako. 5 hours later. Yo, what's up mga pre? So halos kagigising ko lang din. Anong oras na rin kasi ako nakauwi kaninang umaga. Ang kompleto naman na yung mga gagamitin ko. So una, yung Mototech. Ayan. Brake and parts cleaner to mga pre. Tapos oil filter. Ito yung oil filter na washable. So reusable to mga pre. Ganoon din yung nakakabit doon, papalitan ko lang. Tapos yung hose. Itong hose naman mga pre, ito yung sa may oil bypass ko. Mamaya i-explain ko to. Tapos yung langis, yung nabili ko kagabi. Ayan. Shell X7 NW40. So doon na tayo sa baba mga pre. Ito yung mga tools na gagamitin. So meron akong ratchet na 1/2 yung socket. Kung wala kayong socket wrench mga pre, pwede namang gumamit ng spanner. Yung gagamitin natin is 10, 8, tsaka 12 mm. Kailangan din pala natin mga pre, yung funnel. Order ko lang to online, at saka yung pansala ng langis. At papainitin ko muna tong motor, mga 3 to 5 minutes para maging maganda yung daloy ng langis pag drain natin. Ayun, so ito pala yung sinasabi kong oil bypass mga pre. Ayun, galing to sa may oil filter. And then yung hose is paakyat papunta sa may cylinder head cover. So ngayon dalawa na yung daanan ng langis para in case magbara yung main, siguradong malalangisan pa rin yung cylinder head ng sniper ko. So ito naman mga pre, yung original na daanan ng langis. Ngayon may tendency na pwedeng mabarhan, at kapag mabarhan yan, hindi naaakyat yung langis papuntang cylinder head. Pag nangyari yun, Hindi, wala na. Finish na. para malaman nyo na may dumadaloy na langis papuntang head, so luwagan nyo lang tong 8mm bolt na to. So ayan mga pre, grabe ang itim na pala nung langis ko. 4,000 kilometers na kasi yung tinakbo ng langis na to mga pre. So kapag may lumabas na langis dyan sa part na yan, sa may bolt na yan, ibig sabihin positive may umaakyat na langis papuntang cylinder head ninyo. So higpitan ko na lang ulit, tapos i-check natin ulit mamaya after natin maglagay ng panibagong langis. Ayun mga pre, napainit ko ng maigi itong motor. So time na para baklasin yung mga kailangan kong baklasin. Sa pagluwag nung sa drain plug nung sa sniper natin, 19mm kasi yung size nun. So pag may ratchet kayo, mas recommended ko to, set nyo lang pa counterclockwise para pag luluwagan nyo na sa baba, hindi na kayo malito. Mas maganda pag meron kayong ganito. Kung wala naman, mag-ingat-ingat na kayo sa paggamit ng spanner wrench kasi pwedeng mabilog yung drain plug natin. Ito pala yung CVT Brake and Parts Cleaner from Mototech mga pre. Habang iniintay natin na mapatulo lahat ng langis, lilinisin ko muna yung mga parts ng motor bago natin ikabit mamaya.
Ito pala mga pre yung lumang oil filter ko. So almost 2 years ko na rin yata tong gamit. At papalitan ko na ng bago para maiba naman. Ito naman yung hose, yung daluyan ng langis doon sa oil bypass. Kikita nyo naman sira-sira na. Para maiwasan yung pag-leak, papalitan ko na rin siya ng bago. Ito na mga pre, yung bagong hose na kinabit natin sa oil bypass. Mas maikli siya kaysa sa pinalitan ko. 40 cm pala to. Mga pre, yun sa mga naka oil bypass din katulad ko, pwede yung 40 cm. So matatakpan naman to ng cover kaya walang magiging problema. Isasalin ko na mga pre, yung bagong langis natin. So yung Shell Advance AX7 10W40 to mga pre. Mula nung nakuha ko tong sniper ko, ito na talaga yung gamit ko pang change oil. So nagtry din ako ng ibang langis noon. Hindi ko na babanggitin yung mga brand. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko. So iba't iba naman tayo ng preference mga pre. Maaring hindi maganda sa inyo pero sa akin, ito yung mare-recommend ko. Yun mga pre, sa pagdi-dispose naman ng mga pinag-change oilan natin, pwede nyo silang ibigay doon sa may Shell mismo o kaya kung saan kayo bumili ng langis. Pwede nyo ibigay to kasi meron silang proper disposal ng mga nagamit na langis. Parang i-recycle yata yan mga pre, pero hindi ako sure doon. So doon nyo na lang ibigay kaysa naman itapon nyo kahit kung saan-saan. Kasi pwede to maka-apekto sa environment. Lagi nyo i-double check to mga pre before and after kayo mag-change oil para ma-check nyo kung okay yung flow ng langis. 8mm ulit, luluwagan nyo. Ayan, nakita nyo naman okay naman siya bago yung langis na dumadaloy. Ayan, higpitan nyo na lang ulit. Huwag nyo lang masyadong higpitan para hindi ma-loose thread. Ayan, para ma-check nyo kung may umaakyat ba na langis doon sa head. Huwag nyo palang kakalimutan na punasan yung mga tumulong langis. Mga pre, sa akin sprayin ko lang nung brake and parts cleaner para maalis yung mga oil residue kasi minsan uusok yan. Ito yung odometer ko mga pre, 125,523. So ganun na kalayo yung natatakbo ng sniper ko. So 4,000 kilometers bago tayo nakapag-change oil. I-reset nyo lang yan mga pre. At kung sa Facebook kayo pala nanonood mga pre, baka pwede kayong mag-follow, like and share. At sa YouTube naman, pwede po kayong mag-subscribe. Ayan, salamat sa suporta mga pre.